Yan, sige, sige. Total, walang nagkwento about sa kanilang New Year, tsaka Pasko. Parang napipi kayo. Bigla kayong nanibago kasi tagal ng training natin. Last year pa. Ah, sige, announcement tayo sandali lang. Number one, ah, siguro mga ilang buwan, direct muna kayo sa akin mag-message, especially sa mga scheduling. Yung nakalib ngayon si Shisha, mag-a-announce na lang ako kung hanggang kailan. So, na-direct na lang kayo sa akin. Pangalawa, ito yung first day ng training natin this 2025. Hindi ako kumakausap sa ibang GC, hindi ako nakikipag-chat sa iba. Hindi ito yung mga privilege lang muna. Yan. Kasi syempre, sorting din. Dahil um, alam niyo naman, yung sitwasyon ko, okay? Kulang talaga ang 24 oras. Kaya piling ano lang talaga. Wala ano, baka iba sa inyo marinig to. Wala akong binati, wala pa akong binati pa, wala pa akong nire-replyan sa mga bumate para fair lahat. Kasi hindi ko talaga kaya dahil nga ang Facebook account, wala naman chatbot. So alam ko iba sa inyo, naghihintay ng reply ko, naghihintay ng bati or what. I hope na wala nagtampo. Yan. So ano lang talaga, 100% ginawa ko muna family talaga, bumawi. Okay? So ngayon, this year, dahil ito, unti-unti, bumalik na ulit yung, ah, kasi ano din eh, nawala din yung talagang mood sa, humarap ng computer. So, starting January 2, sabi ko, unti-unti, balik na natin. Dahil, pag na-relax talaga ng todo, no, yung comfort zone mo, marirelax talaga. Di ba? Lalong-lalo, syempre, alam nyo naman, yung benefit kapag pag ano na, yung mga business mo is passive income na. Okay? So, ngayon, syempre, to be honest with you, ako, prangka akong tayo. Ano naman ako sa inyo, open naman ako sa inyo. Sa totoo lang, pagpasok ng 2025, parang gusto ko 100% na talaga family time. Okay, magiging honest ako sa inyo. Okay? Pero syempre, lagi kong binabalik yung pinangako sa Panginoon na sabi ko hanggat may naniniwala, hanggat may kailangan ng suporta, is nandito ako. Yan. So gagawin ko yung part ko. So yun, nag-usap na ulit kami ni Mrs. sa scheduling. Yan, nakapag-adjust na kami. So ready na this 2025 for time management. And of course, kayo, yung mga privilege talaga, hindi naman kayo iba sa akin. Kaya ito, nag-open ako sa inyo. And syempre, kayo, part na kasi kayo din ng family ko. Okay. Basta these days, nitong mga nakarang araw, nagpa-mood lang muna ako. Dahil iba talaga pag na-comfort. Okay? So, again, welcome mga ka-TCD. And let's start our first training this year, this 2025. Gusto ko ganito. Alam ko yung iba sa inyo magkakilala na. Alam ko yung iba sa inyo is magka-close na. Pero gawin natin tong back to basic. Gawin natin siyang good start. Okay, so maganda. Ito, konti lang tayo. Gawin natin bago tayo magsimula sa training. Gusto ko sana magpakilanlan tayo bawat isa. Yan. Good start. Refresh. Di ba? Kasi baka iba sa inyo nalimutan na kasi last year pa nga. Medyo matagal na. Sino na nga ba to? Di ba? Baka iba sa inyo marami nang nakain, di ba? May iba sa inyo maraming nainom, baka nalimutan. Ano lang tayo, icebreaker kumbaga. Pero syempre, bago tayo magpakilanlan, tawagin muna natin syempre yung special na nilalang na kumaga yung dahilan kung bakit tayo nandito. Again, hindi naman to about sa reliyon. Lahat naman tayo is may pinapaniwalaan. Hingi lang tayo ng blessing, hingi lang tayo ng basbas before natin i-start itong program natin, itong special gathering natin mga ka-TCB tonight.
Okay, so ngayon, nag-chat kasi sa akin si Tita Elsie, nangungulit ka na siya daw talaga magli-lead ng prayer. Eh, syempre, pagbibigyan natin yung principal natin. Tapos si Tita Julie, ano din, nangulit talaga, Coach, ako opening remark. Amen. On the spot ulit, on the spot. Sige, so let's start this program, syempre sa isang magandang panalangin. Sige po, Tita Elsie. Okay, let's bow our heads. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Uh, we glorify you, Lord. Sana po maging maganda ang simula namin this year, 2025. Medyo medyo po na kakailangan pa dahil ang tagal ding hindi nag-usap-usap. Pero sana maging daan ito para magkaroon ulit kami ng magandang pagsama-sama at i-bless po ninyo ang pamilya ni Coach Rian, si Coach Rian, at lahat din po ng pamilya namin para magkaroon po kami ng magandang earnings this year 2025 at sana maging serious po kami sa aming mga pag-aaralan dito sa mga ituturo ni Coach Rian. At salamat po sa muli namin pagkikita-kita ngayong taong 2025 at gusto ko po kayong batiin ng Happy New Year. In Jesus' name we pray. Amen. Yun, thank you, Tita Elsie. Amen. Kaya, so, panimulang mensahe. Let's welcome our Tita Julie. Okay, so dapat masaya lang, positive ko. May nakaraang kalimutan na, year 2025 na. Happy New Year sa inyong lahat. 2025 na, so bagong buhay, bagong Julie na sa harapan nyo ngayon. Mataba pa rin katulad ni Kusrian, lalong tumaba sa panahon ng kainan, okay? So this is our first Zoom kay Kusrian sa ating negosyo. Very first, di ba? So, sana i-welcome natin yung first na Zoom natin at tuloy-tuloy natin yung pag-aaral natin kung paano ang gagawin natin na sana walang uurong, walang dire-diretso lang tayo hanggang sa matapos yung December ulit, di ba? Para harapin natin yung 2026. So, ang masasabi ko lang sa inyo mga ka-TCD is alam ko lahat tayo naman may pinagdadaanan, minsan naramdaman ko rin yung minsan yung nadadown, nalolo moral, di ba? Pero part po yan ng buhay natin. Proseso po yan ng pagyaman. Kasi kung hindi nyo nararamdaman yung tawag nito, yung proseso ng pagyaman, malabo pa sa sabaw ng pusit na yayaman tayo. Naniniwala ba kayo doon? Kasi kung lahat, puro madalian lang, kung lahat is madaling gawin, sana wala na tayong lahat dito. Wala na si Coach Rian sa harapan natin ngayon. Tama? Kasi lahat tayo mayayaman na. Pero part kasi ng proseso yung may ups and down. Okay? So, welcome again ka TCD. This is 2025 first Zoom meeting. Wala pong mababack out hanggang sa matapos natin yung goal natin sa buhay natin. Sana itong 2025 pagdating ng Pasko, Paskong-Pasko na talaga. Kung Paskong-Pasko kayo na nakaraan, dapat yun na mas na maganda talaga siya. So again, welcome and again, thank you Coach Rian na sana huwag yung manawa hanggat kaya nyo, huwag nyo kaming bibitawan hanggat sa matuto kami magiging katulad ka namin at kung pwede, lagpas-lagpas pa doon, di ba? So, we will join this 2025 na maging maayos lahat ang buhay natin. Okay ba, mga ka-TCD? Okay. Pwede mang amen, isang amen ba dyan? Amen. 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 Okay, Amen. back to you, Coach Rian. Thank you, Tita Amen Julie. po. Amen. Maganda rin sinabi ni Tita Julie, no? Kumbaga, mas maganda, syempre, mas masaya na syempre, lagpasan nyo ako bilang mentor. Yan yung success mo kasi bilang trainer. Ang success kasi ng trainer or mentor or coach nyo is yung success nyo. And huwag niyong kakalimutan na ang failure ng isang mentor is yung failure ng student. So laging hindi lang nasa isip ko yan, nasa puso. Okay? Kasi, alam ko na Tita Julia, kasi si Tita Julie, siya yung pinakamatagal ko estudyante. Na, again, tao lang ako, siyempre napapagod, nako-comfort zone, di ba?
kasama pamilya. Pero ano eh, iba talaga pag ano eh, pag alam mo yung reason mo bakit ka nabubuhay sa mundo. Lalim, no? Binalikan ko lang yung, again, yung pinangako sa Panginoon. Alam naman ni Tita Julian, yung hirap ko sa Dubai, sa UAE, na nandito na ako ngayon sa sitwasyon na hindi na mas magana, okay na. Pero sabi ko, okay na ako. Pero paano yung pinangako ko? Diba? So kayo yung reason kung bakit natin mas pagagandahin to. Okay? Mas isosolid pa natin itong program natin. Kaya again, hindi ako nag-training muna ng iba, which is kayo muna talaga inuna ko kasi nga, before mag-end yung year, nagkaroon tayo ng privilege nga. Yan, from the word privilege. Okay? Kahit yung training ko ngayon sa face-to-face, yeah, para alam nyo lang din, tinanggap ko na ulit yung request ng main office na magkakaroon tayo ng face-to-face every week. Yan, take down notes nyo every week. Yan. Yun yung magiging support ko sa lahat ngayon ng mga ka-CRS, yan, ka-Coach Rian Saldana. Okay, magkakaroon tayo ng face-to-face every week. Nakakapagod, syempre. Kasi dati, ang training ko every 3 days, 3 times a week. Pero kasi nasa Quezon City ako. As of now, every week, nasa Bataan ako. So, yun yung challenge sa akin ngayon na paluwas-luwas, di ba? Pero yun talaga, pag alam mo yung purpose mo in life, tsaka alam mo yung reason, hindi ka naman, mapapagod ka syempre, pero syempre, may enjoy mo. So, kayo yung unang nakaalam, um, sabihin ko na sa inyo, every Wednesday, yan, dun tayo sa Portico mismo, which is yung pinakamalaking room sa office, sa main office, every Wednesday. Okay, sa Great Hall. And meron akong mga special training sa Room A, pero lagi nyo tignan yung schedule kasi ito paiba-iba. As of now, dapat ano to eh. Tignan ko lang So save nyo na, every Wednesday, Great Hall. Kung meron kayong guest o kaya wala kayo sa office, pupuntahin nyo doon yung mga business partners nyo, yung mga pendings nyo. Tapos, yung mga special training ko, ibig sabihin, yung pag-special training, free pa rin siya kasi ang magbabayad is the company. So, mas i-maximize nyo yun kasi wala kayong babayaran. Venue, wala kayong babayaran. Yung training ko, wala kayong babayaran. Kasi training, ang magiging company training to. So, dapat, teka lang backread ko lang. Dapat January 9, magkakaroon ako ng roadmap training. Ito, e-commerce siya, Uno Shop. Pero nasabay kasi sa training ng Mega Cecil, which is magsasalita yung ating Hall of Famer, which is si Mentor Warren, Mentor Mentor Ray. So mas maganda naman kasi syempre mas maraming makaka-attend at the same time mas maganda ang magiging event. So nilipat ako ng January 10, kaso chinecheck ko yung schedule ko, medyo alangan ako ng January 10. So, humingi ako ng another schedule for the special training. Ito kasi pag special training, 50 lang. Okay? Announce na lang ulit ako. Kayo muna yung makakaalam para secure nyo yung first 50. It's either kayo yung makakapunta or magsama kayo or magpadala kayo ng mga guests nyo or business partner nyo, mga ganun. Some of you, alam ko, nasa main office na. Alam ko nakakapunta na main office. Kaya maximize nyo. And then, again puro announcement muna tayo before tayo mag-start. Yung ating everyday na free training, meron tayong gagawing pagbabago kasi medyo challenging right now dahil nga si Sha is naka-leave. Magbabago tayo ng oras. Pangalawa, magbabago tayo ng araw. Inaayos ko muna yung schedule. Although nakaayos na, what I mean, ipa-finalize ko na lang talaga before ko i-announce sa inyo. Meron kasi ako ngayon tinetrain na isa pang temporary lang naman na personal assistant para katuwang ko sa pag-i-schedule nyo ng one-on-one.
kasi hindi ako puwedeng kumausap mismo dun sa mga guest natin. Parang ganito, kung bakit effective yung ginagawa nating program, dumadaan muna sa personal secretary ko and then sinasala niya muna and then 'pag ako na yung kumausap, bayad muna siya. Nakukuha niya yung program natin, okey? So, magbabayad muna siya, siya muna makakausap, ipe-pre-qualified siya, and then pagkakausapin ko na, nakabayad na siya, bago ko sabihin yung buong detalye, okey? So, gano'n yung nangyayaring program. Not sure kung iba nage-gets yung buo. Ang gagawin ko tonight is ire-refresh ko kayo. Yan, para mas ano, mas ano niyo, mas maging ano tayo, isang tono, okay. So, as of now tine-training ako na kahit tatanggap lang muna ng ano, ng schedule, magpapa-book kahit walang call, um, para tuloy-tuloy pa rin tayo sa program. Para yung every Sunday natin na nagpapadala kayo ng guests, yung mindset natin na ililibre mo silang ticket, di ba? Tapos after ng training, it's either on the spot, magbabayad sila ng pang sales funnel, franchise, o kaya down payment, di ba? Tapos kami na yung nagko-close ng deal. Nakakatuwa kasi yung ito good news tong mga sasabihin ko. Meron tayo, ito-total ko muna. Meron tayong pending na sale ngayong buwan, saan ba yung kinalgo kanina? Na 265,000 this January. Sales ng lahat ng TC dito hindi ko na individual, group na lang muna tayo. Okay? So, itong pending na to is nanggaling dun sa sales funnel tsaka doon although sa organic, walang pumasok ng December kasi 'pag organic, ano talaga, ang mindset ng tao is gumastos, 'di ba? Kumbaga hindi nila ano mag-invest. So ngayon, para alam nyo lang din, kahit hindi tayo natutuloy nung every Sunday, yung live na replay, live na replay. Nung December po, especially doon sa mga na-gets yung concept ng Facebook ads kaya hindi pinuputol yung ads, tinutuloy pa rin yung budget. Yun doon galing po yung sales na ni-report ko po ngayong gabi. Okay? So, akala kasi ng iba porket di ako nagpaparamdam, hindi ako nagre-report, is walang nangyayari sa system. Again, bago tayo magbakasyon, lahat 'yan naka-systematic, lahat 'yan naka-automation, okay. So tinotal ko lang muna kasi some of you baka hindi maka-relate kasi nga yung iba wala sa sales funnel or wala dun sa Facebook Ads Corpo, ganyan-ganyan. Kaya tinotal ko lang muna pero alam niyo sa sarili niyo, 'yan yung mga nandito, alam niyo sa sarili niyo kung sino po yung mga tinutukoy ko na kasama dun sa sales. So imagine nyo, good start of this January, okay, para magkaroon ng magandang momentum. Ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Basta pagpapasukin nyo ang Facebook Ads Word, huwag nyo pong puputulin. Ako na po mismo ang nakikiusap sa inyo. Okay? Kasi sayang yung mga binabayad nyo. Okay? Yan yung diyan ako nanghihinayang sa iba na alam nyo na yun. Okay? So ngayong gabi, bago tayo magtuloy-tuloy, ano ba 'to? Bago tayo magtuloy-tuloy, para maganda yung start natin, so puro good news ang sinabi natin, ngayon magpapakilala muna tayo. Number one, pangalan mo. Number two, taga saan ka. Pangatlo, saan ka nagpasko? Okay, anong na-feel mo ngayong Pasko? Anong na-feel mo ngayong New Year? Meron ka ba nakuhang goal? Ganyan-ganyan. And then pinaka-last, yung pang-apat, ano yung gusto mo mangyari this 2025? Yan. Tapos, after natin magpakilala ng lahat,
ipapasok ko yung buong program, ire-refresh ko kayo para good start tayo. Para alam nyo ulit kung ano yung naging program. Baka ulitin ko kasi baka nalimutan nyo dahil last year pa yon, medyo matagal-tagal na. Naparami nung inom ng bagong taon, di ba? Naparami ng kain ng Pasko. Kaya magre-refresh tayo. Okay? So, sino po dito ang gustong magsimula na magpakilala? Okay? Paano kung malayo, Coach, di makakapunta? Ano, sa Zoom. Yan, ito, tita, sa Zoom. Okay? So, bonus lang talaga pag naka-attend kayo ng face-to-face, syempre. So, iba pa rin talaga. Syempre, pag face-to-face, lalo pag Great Hall. Yan. Iba ako pag tumayo, umawak ng mikropono sa Great Hall kasi ang crowd natin doon is more than 1,000. Okay? Yun yung pinakamalaking office natin sa main office. Okay? Pero pag di kaya, yan, sa Zoom. Ganyan. Okay, sino dito ang gustong magsimula ng... Ako na, ako. Ayan, go Tita Julie. Kasi New Year kasi, kailangan dapat mangunguna ako. Lahat ng bagay dapat mauna, di ba? Mahirap kasi nahuhuli. Kasi pag nag-ano ka ng nag-ano ka sa buhay mo, dapat nangunguna. Okay? So, dahil papakilala lang naman to. So, kailangan ko na muna. Okay? So, lahat naman kilala niyo ako. Pero again, ako po si bagong Julie ng 2025. Di ba? Nandito ako sa Dubai. Saan ba ako nagpasko? Dito, super busy dito, sa bahay lang. Pasko, laman ako ng kusina, tapos kaliwat kanan ng bisita, non-stop, hanggang nag-New Year, hanggang ngayon. Kanina may nag-lunch din dito. At the same time, nagpapatrabaho nga ako ngayon dito sa bahay din. So, kumbaga sa gusto ko sa i-start yung year 2, 2025 na magiging productive. Okay, so yun yung ginawa ko ng New Year, luto dito, luto doon, tanggap ng bisita, so non-stop yun. So, ang sabi ni Coach Rian, ano nga ba gusto mong makuha, di ba? Anong makuha mo? Ako, year 2025, in 2024 pa lang, December pa lang, sabi ko, pagpasok ng 2025, gusto ko, kung ano yung kinita ko ng 2024, dapat umusad pa. Kung kayang doblehin. Kaya, ang first step ko talaga sa 2026, yun, nagdagdag ako ng room dito sa bahay para magkaroon ng passive income. At, siyempre, yung goal is yung pagtulong pa rin. Kaya kailangan ko kumayod, kailangan kong humataw, kailangan kong lahat, hindi lang sa pamilya, kundi para makatulong sa mga tao na nangangailangan. 'Di ba? Kasi ramdam ko nung Pasko, maraming humihingi ng tulong lalo sa amin sa probinsya namin. So thanks God, nabigyan ko naman, 'di ba? So siyempre non-stop yung mga envelope, so nagsosolicit sila. So lahat naman nakarating noon na lahat ng Pasko nabigyan ko. So sana sa 2025 na Pasko ulit, mas madoble ko yung mabibigyan ko. Hindi man ganun karami, pero at least na pagbibigyan ko lahat. Yung wala akong matatanggihan. Alam mo yun? Na kahit hindi humingi, na alam ko nangangailangan, pwede ko bigyan. So, ang goal ko talaga, Coach Rian, at DCD is lahat, hindi lang sa pag-uuno, hindi lahat ko anong negosyo meron tayo, kailangan ko magdagdag ng other source of income. Kasi sabi nga nila, ang pagyaman, hindi lang dapat sa isang negosyo ka magfo-focus, dapat marami ka. Para kung bumagsak yung isa, dapat meron kang pangtapal. Tama? So, sa akin, yung goal ko, Coach Rian, hindi ko na ginogol yung kung anong figure na gusto ko na pera, pero susiguraduhin ko na yung ginikita ko ng year 2025, dapat madoble ko man lang. Okay? Yun lang. Thank you very much. Sana kayo din kasi ka-TCD. Yun, Okay, next, kayo Tita na. Julie. Sinong next na mag-share kung ano nangyari sa ngayon? Ano na tayo, kwentuhan lang. Kahit walang, wala mo tayong negosyo. Personal life muna tayo kasi na-miss ko kayo eh. Ako, Yan, Sir Oscar, go, go, go. bago ang lahat, batiin ko muna kayong belated Happy New Year. Alam po ninyo, yung di nakakaalam, itong 2025, ang pinaka-perfect years. It is a cube root, square root of 45. Ang total niyan is 2025. So, ako dito sa Palawan,
At yung mga nangyari sa akin nung Christmas, New Year's, saka hanggang ngayon. Sari-saring party, puro kainan, inuman, and yung mga kapaligid na humingi ng regalo, nabigyan ko rin kahit na maliliit. Ah, nakapagpasaya tayo ng kanilang puso dahil sa Pasko. So, ang aim ko for this year is gaya kay kasi Aris Jolie na kung ano ang kinita ko nung last year, sana madoble ngayon and mapulfill ko yung goal ko na nandoon sa ah, nakasulat lagi ng doon sa kuan ko. Pag bumabangon ako, gusto kong mapulfill yon. Sana maabot ko yon. At habang nandito si Coach Ryan, na laging nag-guide sa atin, ay sana maabot ko yung goal ko na yon. At maraming salamat mga ka-CRS, mga kasama ko rito sa TCD Privilege. At yan lang, na nasobrahan na nung Christmas, New Year's, puro kain, puro inom. Kaya hanggang ngayon may naiwan pa ng konti. Maraming salamat. Yun, no? Congrats, Sir Oscar. Yan. Mano po, mano. Next. Opo, Coach. Yun, correct. Sir Sulpicio. Yan, go, Sir Sulpicio. Bago ako magsimula katulad ni kasi Aris Oscar Bustarga, gusto ko rin batiin ang lahat ng belated Happy New Year. At dapat talaga na magiging masaya tayo itong 2025. Ako pala si Sulpicio Gonzaga, isang retired na Marines at taga rito at nandito nanirahan sa Zamboanga del Norte. At yung mga nakaraang araw ko sa pag-celebrate ng Pasko at saka New Year. Sa Pasko kahit na medyo hindi katulad ng ibang panahon na medyo mabungga, kahit papaano nakapag-share ako ng mga biyaya sa mga nangangailangan at lalong nakapagpasaya sa kapwa ko. At yun nga, nandito lang ako nagpapasko at nag-New Year sa area ko. At yun lang at itong 2025, hangad ko rin sa sarili ko na at least magkakaroon ng pagbabago sa negosyo natin na makamit ko rin yung mga pangarap ko, yung ginugol ko. Hindi lang na porque yun lang ang inabot ko ang Eagles Award. At least magkakaroon pa ako ng mataas pa na mga awards na makakamit itong 2025. At katulad ni Tita Julie na magkakaroon din ng sapat na income tulad ng mga inaasam-asam natin na makamtan sa ating negosyo. At para may paghihanda tayo sa hinaharap nating pamilya. Hanggang yan lang muna, Coach. Maraming salamat sa lahat. Yun, thank you, Sir Sulpicio. Next. Si Tita Josefa na daw. Tapos sunod si Tita She. Tapos si Tita Cecilia. Tapos si Tita Elsie. Tapos si Sir Apren. Ako na nagsunod. Hi, good morning everyone. Belated Happy New Year din sa inyo. Ako nga pala si Josefa Betita from Palawan po. Ang goal ko po is sana magkaroon din ng marami pang matutunan, Coach. Kasi hindi ako masyadong nakatutok sa business dahil nag-aalaga po ako sa nanay ko At saka yung kapatid ko pong may sakit.
Kaya ngayon, yung Pasko ayos lang pero wala yung bigay-bigay muna, tulong muna sa pamilya. At saka gusto ko, by this 2025, magkaroon na ng income para makatulong po ako sa iba. Saka sa family ko po. Yun lang po. Yun, thank you, Tita Josefa. Tita She, tapos si Tita Cecilia. Ayun. Hello. Good evening, good morning po sa ating lahat mga ka-PRS. Meron pa akong experience nitong bago po ikukwento ko lang po sa inyo. Kala po ko kasi malapit na po tayo hindi magkita-kita kasi kasi po madaling araw po noon, 12 o'clock. Tumawag po sa akin na isang prospect. Mabuti po tumawag siya. Tapos po nung makaraang may naramdaman ako. Tapos, mabuti na lang napainit akong tubig at uminom ako ng tubig. Ito yung anak ko. Sabi ko, hindi ko sa kanya. Sabi ko, anuhan niyo ako ng nebulizer. Baka talagang hirap na hirap ako po. Talaga. Ayun, ng nebulizer. Ay, hindi ka ko. Ang kailangan ko, oxygen. Oxygen. Tapos, buti po may naidala ko doon. Malapit lang naman yung Pandon City. Di nakarating na po. Nagkala pa kami tricycle, walang kami sasakyan. Siguro po, hindi na tayo nakita-kita ngayong year 2025. Pagdating po doon, talagang oxygen na po ako. Hindi na makapaghinga talaga. Yung pala, sabi nung mga anak ko, nung pati mga nurse, puting-puti na daw yung mukha ko. Magana. Saka, yung kulay ko puti na, as in, alangan doon na maanong lang. Yun pala, kung di po ako nagising pala nung, at di ako, yun na pala yung stroke na, yun na pala yung, Ano nangyayari? Sino kaaway mo? Kasi, tinatawag nilang bangungot. Yun po. Mabuti naman po. At yung ding gabi na yun, na okay naman na po yung pakiramdam ko. Bumalik na po yung, ang naging, 180/110. Kasi po may sakit ako sa puso. Valvular heart disease. Sabi nung doktor, kung gusto ko mag-opera. Sabi ko po, Dok, hindi na po. Kasi matanda na rin ako, mas mahirap akong ma-opera kung lalong maraming maintenance, lalong mahirap kang paanohin mo pa yung mga sugat, baka hindi pa gumaling. Ganun po. Kaya ito po, tapos pa rin naman po ako. Okay na rin po. Marami lang maintenance, 6 na maintenance. Yun. Kaya salamat sa Diyos. Sabi ko, Lord, wag mo pa akong kunin. Hindi ko pa ang aking goal. Sa na patunayan ko na ako po sa aking business. Kaya ngayon po, meron naman po akong isa-isang napapa-activate na po. Kaya blessings po. Kaya kung minsan may mga dumadating din bigla sa akin, sabi ko, Coach, buti po meron akong dumating kasi may nag-15 account sa under mo. Ayun, meron akong receive na ito din ito din po, itong year 25, meron na naman po ulit. Kaya, thank you Lord. Andiyan si Lord talagang. God is good all the time. Thank you po. Yun. Thank you Lord talaga. And kapag di mo talaga oras dito, hindi pa. Meron pa tayong Pero hindi ko naman hindi naman ako nahilo noon. Sabi ko, buti hindi naman ako nahilo. Nakababa pa ako, nakapunta pa ako sa sasakyan, nakasakay pa ako. Yun nga lang, magana daw pala yung apo ko, hindi ko naman nakikita sa salamin. Yung apo ko iyak ng iyak. Bakala daw, baka mamatay na ako. sinubok lang, kumbaga. Tinapik lang. Tinapik lang. Pero again,
Sabi nga, pag merong problema, challenge, merong malaking blessing na parating. Okay, so congrats, tita. Thank Um, you. nabigla ako kaya, ano. Pero anyway, thank you, thank you. At least, okay, di ba? So ito yung maganda sa ginagawa natin mga ka-TCD. Kumbaga hindi lang negosyo, hindi lang learning, kumbaga may personal touch pa rin dahil napaka-importante ng isang relasyon, syempre sa isang pamilya. Okay? Kasi tinuturing ko yung pamilya. Okay, so thank you Lord. Makakasama pa namin matagal si Tita Shen. Marami siyang tutulungan. Yan. Hindi, pinapataano ko lang, pinapa-relax ko lang. Yan. Kasi medyo mabigat yun, syempre. Alam naman ng mga iba yun dito. Okay? So, God bless, Tita She. More blessing and syempre good health para sa ating lahat. Okay, so, si Tita Cecilia. Kaya ba, Tita? Si Tita Cecilia kasi is nasa, not sure kung pwede ko sabihin. Siguro kung makapagsalita siya. Siya na rin makapag, ano. Sige, Tita. Pwede ka bang mag-unmute or pag hindi, just let me know. Naririnig ba ako, Coach? Nandito Yeah. kasi ako sa Tita. kalsada, Coach, kasi Rinig medyo naman. marami tao kasi sa loob. Naririnig kita pero putol-putol. Ayun, oo, nasa kalsada po kasi ako ay may sasakyan. Ano, Coach, kailangan go pa rin. Anyway, ako pala si Cecilia. Ako po talaga yung pinakabago po sa inyo, no? CRS. Ako'y medyo aking experience ngayon. Pero laban lang. Ayun na ba yan? New Year ngayon, Coach. Kailangan maging masaya tayo. Pero may mga ano talaga. Pagsubok. Sorry po. Lalo na yung family ko. Nung umuwi ako sa Cagayan, ang nanay ko. Pero yun, talagang prayers talaga lang lagi. Pero ano man talaga, kahit mahirap talaga yung ano, minsan, hindi ko kinakaligtan yung nag-a-attend ng ganito kasi syempre gusto ko matuto. Mahirap yung parang nag-uumpisa ka, nagsabay yung parang ganitong pagsubok. Pero dito pa rin ako. Kasi gusto ko talaga din kumita, makatulong sa pamilya kasi hirap din yung ano, bilang single parent, lahat gusto mong gawin para sa pamilya mo. Pressures lang talaga. Yan, nagpapasalamat ako kasi tinuring ko rin po kayong pamilya na hinahanap ko lagi pag nalulungkot ako. Kailangan makatid ako ng training ni Coach Rian. Mamimit ko ulit ang mga classmate ko. Parang ganun yung ano ko. Kaya inspirasyon ko lang yung ganito talaga. Kaya kailangan talagang gusto kong matuto at talagang ginagawa ko po ito at natutuwa ako pag nakikita ko, naririnig ko yung mga experience yun, yung nangyayari. Sabi ko, I'm the next. Parang laging positive lang talaga. Kaya lagi akong umaatin. Kung pwede, wala akong makaligtaan. Kaya kahit andito ako ngayon sa Tanay, medyo din sa pinsan ko. Okay lang yun. Basta may oras. Kahit anong hirap talaga, may paraan talaga lahat kung gusto. So, syempre,
kung mabago ang buhay mo talaga, gagawin ang lahat. So, salamat po sa inyong lahat, mga classmate, kahit bata man o matanda. Feeling ko talagang ano pa rin ako sa inyong lahat. So, nagpapasalamat ako sa inyo. Marami akong natututunan. Kaya masayang masaya ako at naway lahat ng mga ito talagang magiging successful din. Magiging maganda ang pagsasama-sama natin. Yun lamang po. Maraming salamat. Back to you, Coach. Yun, thank you so much, Tita Cecilia. Um, not sure kung may tawag dito. Nasa posisyon ba ako para magsabi kung ano yung sitwasyon niyo. Ah, pero ano, sabihin ko lang, kasi Pasensya na po. pamilya naman tayo. Sabihin ko itong mga ka-TCD, kasi gusto ko samahan natin, of course, and bigyan natin isama natin sa prayer natin, syempre, yung isa sa pamilya kasi ni Tita Cecilia right now is namatay. Kaya medyo mabigat, kaya sama natin mga ka-TCD. Tita Cecilia, laban lang. Andito kami, second family mo. And medyo kinikilabutan ako kasi kwento ko lang para alam nyo, ganito talaga nag-start yung community. Nag-start talaga ang community ng CRS way back January 1, 2022. So, 3 years na tayo sa ganito ginagawa natin. Ganito, parang open up, ganyan-ganyan, before tayo mag-learning about the business, bago natin pag-usapan yung negosyo, personal life. And kaya maraming nag-stay, maraming natuwa talaga kasi dito mo lang talaga ma-open yung gusto mong i-open eh. Kumbaga, dito mo malalabas yung totoong ikaw. Kumbaga, syempre, pag nasa tayo sa ibang Zoom or nasa training or nasa harap natin ibang tao, kailangan syempre lagi tayong malakas, laging positive. Kasi syempre nagnenegosyo tayo eh. Kumbaga, tandaan niyo lagi ito, para tayong laging nasa showbiz. Hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan, lalong-lalo pag nandiyan yung prospect mo, nandiyan yung business partner mo. Tama ba? Kasi sa'yo kumukuha ng ano yun eh. Sa'yo kumukuha ng lakas yan. Kaya itong community natin, ito yung isa sa pwede nyong hingahan. Okay? So again, Tita Cecilia, kaya, laban lang, laban. And sabi nga, pag may nawala, may malaking paparating. Okay? Bumibigat mga ka-TCD. Ano tayo, relax na relax. Enjoy lang. Thank you, Tita She, Tita Cecilia, Tita Josefa, Sir Oscar, sa pag-open nyo, Tita Julie, Sir Sulpicio. Okay, so next naman natin, para medyo balance. Ito, alam natin. Si Sir Efren, ihuli na natin para balance ang lahat, para sumaya tayo. Okay? Hindi tayo malungkot kumbaga lang. Pampabalance lang, welcome natin ang principal natin. Hindi mababalance, malungkot yung istorya ko. Pwede Malungkot bang siya. pass na muna? Ay, walang ganyanan, no? Pag may malungkot, dapat tingnan ng positive. Pag may negative nakikita, dapat gawin Ay positive. nako Di ba po? puro drama na kasi yung naano ko. Ikaw pa, Subject ko, dadagdag pa ako. Alam ikaw mo, pa Tita lagi She, kang may sasabihin ako sinasabayan. sa'yo, Ha? kung kailangan mong operahan, pa-opera ka. Ngayon, kasi merong mga machine dyan na dapat upuan mo. Kasi kagaya nun, may walking machine ako. Nung dati din nagkasakit ako, umuupo ako doon. Medyo, kasi pang ano yun pang palakas ng cell. Itong walking machine. Meron siguro sa inyo dyan. Anong walking machine? Ito, walking machine. Ito. Iano ko sa iyo ha. Ito kasi yung nakatulong sa akin kasi ako na-stent ako sa nag 50-50 rin ako dati. Ito yan Yan, nakita mo? Yan. Walking machine. Umuupo ako diyan. Yan, nakita mo? Oo. Yan.
Binili ko yan dati, 230,000. Pinabili ko yan sa asawa ko nung buhay pa. Ngayon, malaking tulong yan kasi yung mga high blood mo, yung mga, ano ba ito, ba't nagkaganon? Pero, Yung mga sakit-sakit mo, ano niya, unti-unti niyang tatanggalin. Yung mga post-stroke nga ng mga kasabay ko. Dati kasi yan, nakikiupo ako lang dyan, inobserbahan ko siya for 1 year noon. Nung wala pa dito yung asawa ko. Kaya nung umuwi siya dito, pinabili ko yan kahit mahal. Yan, siguro. Kasi meron ka sa heart para naman maano yung heart mo, ma-rejuvenate. Kasi naano ako sa'yo kasi yung biglang yung sakit na yan, traitor yan. Kaya, ano eh. Yung daw kasing puso ko, instead na yung may magko-close, naka-close siya, yung valvular, bumubukas siya, lumalabas kaya din yung... nga. Kaya ngayon, meron namang Pero tubo daw ipapalit eh, ayoko. recent trend na iaayos yan kaysa naman sa hindi ka magpa-opera. Yung magaling na doktor nga lang kasi traitor yung sakit mo. Anytime. Sabi ko, ba? Let's be practical lang. Kasi nurse ako, alam ko yan. So ngayon, kung yung magaan na paraan, kung kailangan talaga, maka-recover ka pa kaysa yung ile-let go mo pero kailangan. Kagaya nun, sa akin, talagang hindi nga lang ako nagpa-open heart pero nagpa-stent ako, nagpa-angioplasty ako. Kasi syempre, nung nasa Saudi pa ako, mahal yun, milyon yun, buti nasa Saudi pa ako noon. Pag dito yun, napakamahal. So ngayon, syempre, pag uwi ko dito, sabi ko, kailangan may mag-maintain sa aking health. Yun nga. Meron na nga ako, minsan tinatamad ako. Pag tinamad na ako, nung tinamad ako, nagkasakit ako. Kasi nga, minsan tinatamad akong umupo ba sa dami ng iniisip ko. Ano yung pag umupo ka doon, mainit ba yon? Hindi, kasi marami yan na-upgrade yan. Yan kasi, pag umupo ka dyan, yung cell mo, inaano niya, re-rejuvenate. Para ka nag-exercise ka ng 3 hours. Ito. Tapos, yung mga sakit-sakit mo, unti-unti siyang nawawala. Yung high blood mo, yung diabetes mo, kahit nga yung post-stroke na hindi, yung ngiwi-ngiwi na dito, hindi makapagsalita, at saka hindi ka makalakad, ano ka niya, slowly. Kung sa akin kasi, parang nakukuryente ka pag nakahawak ka sa ibang tao, lalo pag mataas ang uric acid mo. Ito na yung pinaka-guide ko. Kaya lang, minsan tinatamad nga ako pag marami akong ginagawa, nakakatulog na ako. Pero dapat talaga ito araw-araw. Pag Kaya may lang, mahal pambili, nga lang to. pag may pambili na ako. Pero may mas mura yata nito yung maliit lang yung single. Kasi dati ko pa yung binili noon. Oh, sige, kukontakin kita basta ano. Oo, kasi wag mong pabayaan niya kasi trader yan. Baka mamaya ay, ayoko nang magsalita. Meron naman akong ano, meron si Radium dito, yung mainit na ano, yung gumaganong ganun sa. Ito kasi, yung i-improve niya yung body system mo. Kaya bumili ako nito. Kasi na-angioplasty na ako dati. So, kinokontrol ko. Yun na nga, marami din ako drama sa buhay. Nagkasakit ako, ang dami kong Bawal lang ako nagkasakit. madaling humingal, ganun. Oo, ganun. Lalo pag kumain ka, yan yung sakit na yan. Pag kumain ka at naglakad ka, hindi ka makahinga, kailangan nakaupo ka muna. Saka Hindi wag kang naman, lakad. okay lang din naman. Kaya lang, wag mong ipe-pretend kasi traidor yung sakit na yan, sinasabi ko sa'yo. Kaya na anong ako nung sabi mo. Sabi Hindi naman pwedeng sasabi mo, isa ka na lang, wag na lang. Hindi pwede kasi kailangan niya ng treatment. kung ganito nga ano, walang pang ano. Hindi, pwede namang magpa-treat ka ng hindi ganun kalaki. Ganun. O sige, i-contact na lang kita. Oo, Ma'am. gusto mo, bumili ka ng machine mo. Yan kasi, Sige. napabili ko lang yan dati noon, nung mahal nga. Sige. Saan binibili yan, sa ibang bansa? Hindi dito, meron dito sa Pampanga. Meron na naman silang office doon. Umalis sila tapos nung after ng buti nabili ko na ito bago mag-pandemic. So after kasi ito pwedeng gamitin ng 3 years old and above lahat. Pwedeng gamitin ito bata hanggang sa matanda. Kasi nga ito pang ng cell mo, pang rejuvenate, yung bang papalakasin yung cell mo, yung mga sakit mo unti-unting tatanggalin.
Yung sabihin. Eh, maganda rin naupo ka sa ganito. Ganda yun dahil halos lahat pwede umupo doon. Hindi isa lang. Oo, kahit bata. Kasi ito, parang umupo ka ng 3 hours, nag-exercise ka pag napaupo ka dito. Kaya pinilit ko itong bilhin nung dati. Kasi nga dun sa health ko. Ayun nga, Okay. yun lang. Eh, yung mga drama ninyo kasi parang drama ko din sa ko, sasali pa ba ako? Kasi nagkasakit ako, ang dami kong binayaran sa ospital, tapos nagkasakit pa yung pamangkin ko na kailangan ko din tulungan. So, nagkapatong-patong na sabi ko, ano Beto, 2024. Kaya ang lungkot-lungkot ko, sabi ko, sana 2025, marami akong pagkakitaan, gano'n. Yung sabihin ba, yung may taon na napakabigat, di ba? Kaya sabi ko sa 2025 sana, maraming magawang maganda, kumita, tsaka dahil nurse ako, minsan maraming nagpapatulong sa akin dahil minsan ginagawa na akong doktor, kagaya nung lalo pa ako nalungkot yung dati kong katulong dito namatay. Nasalba ko siya kasi tumatawag pa siya sa akin. Kala ko magaling na siya, yung pala na hospital na, nabalitaan ko lang namatay na. So parang naawa din ako kasi mahirap lang siya. Nasa Mindoro, yung dati kong katulong na umuwi na. Ngayon, nabalitaan ko namatay, parang, kasi ang tagal niyan tumira dito sa bahay ko nung nasa Saudi ako, siya ang tao dito. Tapos namatay siya, parang nalungkot, ano din ako sa kanya, dalamhati. Saka hindi, pag may sakit ngayon, nagsasabi sa akin, so parang nire-resetahan ko, ginagamit ko online, ganyan, ganyan. Tapos akala ko magaling na, yun pala, hindi na siya nakatawag sa akin dahil na hospital. Hanggang ano, nabalitaan ko, namatay na. Eh, ang sakit lang, ang sabi ko sa kanya, magpa-ultrasound lang kasi sakit lagi yung kanyang sikmura. Sabi ko, naku, ano yan, acid reflux, siguro marami kang bato sa gallbladder. Alam mo bang kung ano yung sinabi ko, yun ang result ng ultrasound niya. Hindi man lamang nagpa-opera, eh, uso lang doon, yung parang laparoscopic lang yun, kukunin lang yung ganun. Tuwang ko, eh kasi nasa probinsya. Na ano nga ako, sabi ko kung napalo up ko lang, baka buhay pa. No? Yung parang naging ano rin ako sa kanya dahil parang kapamilya ko rin yun. Eh, namatay nung after Christmas. So, nalungkot din ako. Sabi ko, imbes na natulungan ko totally kasi, syempre, bilang nurse, marami din sa akin kumukonsulta, nakakatulong din ako dahil sa laki ng experience ko sa Saudi, lahat ng area ng hospital, ay ano yun, area ng hospital, pinupuntahan ko, pinag-aaralan ko. So, kung ano man, minsan nakakapag-add ako ng knowledge sa iba. Basic ko. Yun. So, medyo malungkot yun sa akin kasi kahit hindi ako nakakatulong financially, kahit man lang yung kalaman ko dahil nga sa ganyan. Minsan yung tinuturo ko, minsan talagang yun din talaga ang resulta ng ano, dahil nga sa experience ko. Tapos yun nga, nalungkot din nga ako dun sa dati kong kasambahay dito. Sana buhay pa. Tsaka tinutulungan ko din yun. Sabi ko kahit wala akong pera, binibigyan ko rin yun ng pera kahit hindi ko nakatulong. Sabi ko, naku po, last money ko yan. Minsan binibigyan ko nga. Yun lang ang parte ng pagtulong ko eh. Kahit ano, yung ano, mabigyan ko lang kahit konti. Eh, actually, yun, lagi may sakit. Pero dahil sa aking mga tinutulong na advices, kung ano man, humaba buhay niya. Ngayon talagang wala na, last na, namatay na siya. So yun, isa pa rin sa kalungkutan ko. Tapos, yung pamangkin ko din, biglaan nagkasakit din. So kailangan ko yung tulungan. Tapos nagkasakit din ako. Hala, nagkahalo-halo na. Nalungkot ako, sabi ko, dami ko namang ano ngayon, 2024, sana sa 2025, makabawi ako. Ayoko namang pagkwento sa inyo ng puro kalungkutan. Gusto ko maging masaya tayo kasi, siyempre, para bang magandang vibes na masaya ang 2025. Pwede namang magbago ang aura, di ba? Eh, yun lang. Nung nga nagkasakit ako sa Diyos ko, huwag naman sana pong maging ano yung ano ko. Kasi biglang tumaas yung BP ko siguro sa dami ng iniisip ko, sa dami ng gustong kong gawin. Hello, malolobat na ako. Yun. Kung Eh, nag-180 or 110. hindi, kasi hindi ko nga alam siguro kasi minsan kasi
Sa dami ng iniisip ko, sa dami ng ano, hindi ko ano, yung inaasikaso pa yung pamangkin ko, ang dami kong halo-halo na tumas yung BP ko. Tapos ako, bakit tumaas? Tapos nagpa-ER tuloy ako. Tapos nagkagastos-gastos na. Ano, pero siyempre, buti na lang may kalaman ako sa medical. So medyo inaano ko rin yung doktor doon sa ititreat sa akin. So okay naman. Yun nga lang, malungkot. Kasi yun nga. Uy, walang malungkot. Walang malungkot. Naging malungkot lang ako dati. Pero ngayon, Bawal masaya malungkot na sa ako. araw na to. Bukas na kayo malungkot. Okay, joke. Saya-saya na Hindi, tayo. yung sabihin, nagkakwentuhan tayo ng kalungkutan. Kaya Kagaya ni ako Tita Shie. mangunguna para wala malungkot. Kaya kagaya ni Tita Shie na ganun, gusto ko siyang i-advise. Hindi pwede yung ganun na, sige kasi traitor yung sakit niya. So minsan Tita Shie, makipag-usap ka sa akin para mabigyan kita ng advice, ganun. Kasi ayoko din yung mga kaibigan ko, ganyan. Alam ko, tapos wala naman akong ginawa, wala akong sinabi. Tingnan nyo Gusto nga rin ano, kitang tulungan kasi tingnan nyo nga, kahit ano, hindi kita matulungan financially, kahit man lang sa mga kaalaman ko, pamilya talaga tayo. oo, na sana gumaling ka at saka hindi yung wag mo i-take for granted yung sakit mo kasi hindi yan pwede i-take for granted kasi traitor yung sakit mo. Tandaan mo yan. Prayer at saka syempre kung anong treatment na dapat gagawin mo. Diba? Ako naman, yun lang. Gusto ko makatulong din sa mga, dahil nga, syempre, yung sufficient knowledge ko, yung mga gaya nyo, ganyan. Kailangan advice ko rin. Yun nga yung nagsisi nga ako dun sa dati kong katulong. Hindi ko alam na siya pala ay serious na. Hindi naman natawag sa akin. Si Sarah buhay pa yun. Hindi nagpa-opera. Pinabayaan lang yung sarili niya. Yun, namatay. Diba? Kasi tayo naman kasi gusto rin natin magtulong-tulungan, di ba? Oo nga. Kasi kahit hindi sa pera, kahit man lang sa emotional, moral, di ba? Malaking tulong din. Saka syempre prayer. Sabi nga dun sa John 14 verse 14, lagi niyong tatandaan yan. Sabi nga dun, you can ask anything in my name and I will do it. Sabi niya. Yan na kahit ano, hilingin mo kasi kung nasa puso mo talagang ibibigay yun sa iyo ni Lord Jesus. Yun lang. Kasi kailangan na-share tayo ng mga Bible verses. Kasi minsan kaya tayo nagkakasakit mga kaibigan. Dahil sa atin din, kasi kulang tayo sa dasal. Minsan, na-overpowered tayo sa ating yung ating mga karangyaan na dumadating sa atin. Minsan nalilimutan natin na ito lang lahat ay pahiram sa atin ni Lord Jesus. Pahiram lang lahat yan, hindi naman atin lahat yan. Kasi pag tayo umalis dito sa mundong ito, iiwan natin lahat yan. Ganun lang. So, kailangan din, lagi din natin si Lord, i-glorify at pasalamatan at saka wag nating gawing master ang pera kasi dapat ang pera ang nagmamaster sa atin. Lagi lang tayo mag-pray, para akong pastora. Hindi ako makwento no? Kasi ayoko din namang malungkot kasi naging malungkot yung ko. So siguro, sabi ko nga, para makarecover ulit tayo, kahit man lang makatulong-tulong tayo sa ibang bagay. Kahit lang hindi sa financial, sa spiritual, sa moral yun. Wala na, kasi ayoko magkwento pa ng marami kasi maiyak naman ako. Baka na mag-iyakan kayo, baka gawin mo kayong best actress, best actor. No? Yun lang po. Sana makarecover. Ikaw, ang sabi ko lang sa iyo, sis, huwag ganyan. Kailangan, kung anong kailangan mong treatment, hindi ganyan. Hindi pa, saka na lang. Hindi pwede. Para humaba pa ang buhay mo. Ganun yun. Matagal ko nang sakit ito may 7 years na. Ngayon lang umano. Kasi nga, hindi mo nilalagyan ng tamang treatment. Lagi kang punta doon sa cardiologist. Kung anong i-advise sa'yo, nung mga naramdaman ko to, 3 betang lang humihingal na ako, hindi ako maka-akyat. Tapos, pag yumuko ko, yung mata ko parang malalaglag. Yun, nagpaano nga ako, meron nga ako sa puso.
Tumagal naman ng ano, yung gagamot ko, okay naman. Yun nga lang, nabigla nito. Buti na lang, nakaligtasan pa. Tawa ng Diyos. Ingat ka. Okay. Yun lang. Kasi syempre, yung pag tumatanda tayo, pag may ganyan sakit, hindi ka patatawarin yan. Wala yun sa AIDS kasi yung sakit na yan, hindi lang yan sa AIDS kung talagang meron ka yun. Basta gawin mo lang yung sasabihin ng doktor, wag mong Ano ko na i-ignore. yun? Last prayers. Na yun. 200. Buti na lang, nakita ka pa namin ngayon. Oo nga. Oo, maganda pala. Mahirap talaga. Next na. Wala na, hindi nakapagsalita si Sir Efren. Sir Efren, marami din yung story Na lang ba? Sige. So, thank you, Tita Elsie. Sige, welcome natin si Sir Efren, tapos si Sir Jupiter, and Tita Annalisa. Kaya sila na yung huli. By the way, sa mga kapapasok lang, panoorin niyo yung replay. Meron tayong mga announcement, mga good news. And this part, pagpasok nyo, for the fresh lang, kasi last year pa tayo huling nag-training, baka hindi natin kilala ang isa't isa. Hanggang sa ano, nilipat. Yung community natin, hindi naman tungkol sa negosyo lang di ba? Tungkol sa magandang relasyon sa bawat isa. Okay, so tapusin natin to, Sir Efren, Sir Jupiter, tsaka Tita Annalisa. And then start tayo sa mismong training. Okay, re-refresh natin kayo sa program para good start talaga tayo this 2025. Sir Efren, kamusta? Naka-mute kayo, sir. Salamat po. Happy Trickings po. Sa akin naman po, masabi ko malaking bagay po naman yung natutunan natin kay Cotrian, yung mga paano tayo magpag-usap na tao. Ganyan, yung sinasabi ng JLLA, may impact. Tapos po, about naman po sa business, meron po tayong rise and fall. Kaya nga po nangyari sa akin, hindi man ganun kaganda. Yung hindi ganun kalaki. Kaya lang po, marami naman pong nagtiwala. Kung meron po naman sinasabi nila na yung lamoral, meron po na apural. Totoo lang po. This January 6, ito po yung big dreams ko, January 6 po. Lumabas po yung yung manong nanay ko at ako po yung lalakad. Pangalan po namin ni Tita Mila. Sabi ko naman kay Tita Mila, sa'yo na yung pangalan, ako lalakad kasi yung isang title doon sa baryo, sa bayan, inapunta na sa akin mo nakapangalan. Sabi ko, para fair naman sa mga kapatid natin, ayoko na akin pa ng pangalan. Sabi ko, kaya lang, tulungan mo naman ako sa paglakad. Sabi niya, okay lang kuya, sabi niya. Tinatuwa naman po, yung sa 20 na pag-uusap po about sa mana ngayon po, lumabas na. Medyo may 400 square meters po siya. Kulang po 400 square meters po. Sabi ko, malaking blessing to. Sabi ko, dahil sa pag-usap po sa sinasabi ng ating guro, si Coach Mentor Rian Saldaña, na JLL talaga makakatulong sa atin. Kaya sabi ko, salamat naman. Sabi ko, at 30 years namin hinintay yung mana na yan. And kung hindi pa tumanda yung mga child ko, yung mga twin ko, hindi pa yata alas naubos yata sila magkakapatid. Kaya siguro pinambinigay na sa amin. Kaya sabi ko ba, magandang pasok to. Ang ginamit ko lang po ng sekreto dyan, yung pag-usap, yung sinasabi ni Coach Rian lagi na dapat laging innovation para wag motivate na sarili natin para wag dapat innovation talaga ang kailangan para wag mag-evaporate. Ako po, totoo lang po, kahit na naman po hindi nyo alam, bumabalik po ako sa mga training kahit po minsan napupunta po ako, sinusundan ko yung turo ni Coach Rian, napupunta ako sa YouTube. Sabi ko, bahala na, mabasa ni Coach Rian, may pangalan. Tapos sabi ko, pipinwa kasi, ibang pangalan naman lumalabas, kaya okay lang sa at least. Sa sarili ko, naging totoo po ako na nakikinig pa rin ako sa na YouTube siya.
Kahit saan siya mapunta, manood ako, tapusin ko isang isang video, araw-araw po yun. Kaya yun po isang impact na nakatulong sa akin. About naman po sa negosyo natin sa ngayon, medyo may kagandahan, pero baka palatin ko na po yung pangalan po ng grupo. Darating po ako dyan sa na yan. Magpapalit po ako ng medyo matagal. Nagtanong-tanong naman ako sa iba, medyo matagal, pero baka magpalit po ako ng group, ng pangalan ng grupo ko. Pero sa akin po pa rin, para sa akin, may nagtanong sa akin, sabi ko, stay pa rin ako sa uno. Stay pa rin. Pangalan lang ng grupo babaguhin ko. Sabi ko sa kanila. Kaya medyo may konting pag-usap, kaya lang sabi ko, wala talagang ganun ang negosyo. Kailangan talagang hanapin mo talaga kung saan ka komportable. Kaya yung mga sinasabi sa akin ni Coach Rian, sinasabi sa atin lagi sa training, plus yung personal mo dun sa dun sa binibigyan sa atin na yung mga training na yung tawag dito, yung face-to-face na invest ko na kasama si Coach Rian, mga advice niya, saka sa Zoom meeting, malaki impact po talaga. Kahit na anong gawin mo talagang pag lagi mo siyang natatandaan, lagi mo siyang binabasa o kaya pinapanood, patatak talaga sa isip. Kaya yun ang malaking pasalamat kay Coach Rian. Kung hindi man ako ganong sakit dito sa kabila, medyo sakit ako. Ang maganda lang po sa akin, pag uwi ko po sa Tarlac, madami na po nag-offer ng magnegosyo. Sabi ko, hindi po ganun kadali yan, kasi yan ayusin pa. Sabi ng mga offer niya sa akin, pag-iisipan ko, kasi pag tumira ka sa probinsya, mga 1 year bago ka kumita. Kaya sabi ko, kailangan ko dyan ng budget, hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Hindi ko minamadali kasi yung pag-asenso, tulad sinasabi ng mga coaches natin, saka ng mga datihan dito, ang pagyaman, hindi yan minamadali, pinaghihirapan yan para masarap yung tagumpay. Yun lang po. Salamat po, Coach Rian. Yun. Thank you, Sir Efren. Yan. Basta kung anong kailangan yung tulong, message lang kayo. And sino pa ba? Sir Jupiter. Yan, huli na si Tita Annalisa. Sir Jupiter, kamusta? Kamusta ang Pasko, New Year, tsaka anong goal natin this 2025? Sir Jupiter? Sige, balikan natin si Sir Jupiter. Ano natin muna si Tita Annalisa. Hello po. Hi, Tita. Wait lang po. Hindi yata ako nakakana. Hello? Narinig po ako? Yes po, yes po. Hindi ako wala akong camera. Hindi ko nasimulan, coach. Ano po ba yung natin? Hello? Papanoorin niyo yung replay. Puro announcement tayo nung una, tapos mga good news. And then itong part na pagpasok nyo kasi, pakilanlan lang, kumaga fresh start para before tayo mag-training, before tayo magnegosyo mismo, is magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa isa't isa. Ano po ba yung kamusta ba yung Pasko nyo, New Year nyo? Ano yung mga challenges? And this 2025, ano po ba ang goal nyo? Ako, coach, yung 2024 ko, okay naman kasi po, na-apply ko yung mga natutunan ko sa inyo. Kasi monthly, pasok ako sa consultant. Nice. Tapos po, yung Pasko at New Year ko naman po, okay naman po kasi kasama ko pamilya ko dito sa Tarlac. Hanggang ngayon nasa Tarlac po ako. Tapos, yun coach, yung mga natutunan yung mga nasa YouTube or sa mga binabalik-balikan ko para hindi makalimutan, ganyan. Para tapos
ina-apply ko unti-unti. Until yon yung monthly ano ko, kahit papaano may income. Tapos, nakakapasok ako sa consultant ng company natin. Yan lang, coach. Yun, nice. Congrats, Tita Lisa. More blessing and more power sa business. Sir Jupiter, last but not the least, Sir Jupiter, kamusta kayo? Nag-focus. Sir Jupiter? Tama ba si Sir Jupiter na lang yung last natin, mga ka-CRS? Para makapag-start na tayo. Okay, sige. Mukhang medyo busy si Sir Jupiter. Let's start.